Uy, ayan, what's up mga kapitbahay, no? Welcome back na naman sa channel natin. So, ito, wala nang intro-intro mga kapitbahay. Ito, diretsa na to. Dating gawi tayo dahil uwian na naman, kaya may sasagutin na naman tayo isang katanungan ng isa natin subscriber. Okay, nagtatanong po kasi sa akin about dito sa file server. Nagtatanong po siya is, ano nga ba daw yung alternative kapag wala pang budget na pangbili ng mga file server or file server na buo na talaga na nabibili like Synology. Marami kasing nabibili na file server na medyo mahal talaga. Kaya ang tinatanong po nila is, ano nga ba daw ang alternative na pwedeng gawin or pwedeng budget meal na file server na pwede mong gamitin. Okay, so dire-diretso na to mga kapitbahay, no? Wala nang paligoy-ligoy pa. So, ito mga kapitbahay, based dun sa mga experience ko, based dun sa mga client ko, sa mga ini-installan ko ng mga file server na temporary is, ang ginagamit ko talaga is Linux file server, which is yung Ubuntu. Tapos, ini-installan ko siya ng Samba file server. Okay? So, napakadali lang po i-configure. Napakadaming support nun sa Google. Masusundan mo talaga kapag zero knowledge ka talaga sa Linux. Medyo madali mo lang siya sundan. Pero kung hindi mo talaga alam, meron tayong video nan. Marami tayong video nan about Linux. So, ilalagay ko sa link sa description or i-link ko yung video na yon dito sa video na to. So, nagtatanong po siya sa akin. So, ano nga ba ang mga kailangan para magkaroon ng temporary file server? Okay, so ito muna ang isa. Siyempre, kapag gumawa ka ng file server, siyempre automatic yung hard drive, i-make sure mo na naka-RAID or naka-RAID 1 man yan or naka-RAID 5. So, yan yung i-consider mo talaga kasi in case na masira. So, ang ginagawa ko ng sa akin is bumibili ako ng mga PC na hindi ganong ka-high-end. Ang importante sa PC is gigabit yung LAN port. Tapos, mga 4 gig to 8 gig memory, pwede na yon. Tapos, ang hard drive. Tapos, halos naman kasi lahat ng mga PC na nabibili ngayon na mga 1 gig na yung port is mayroon siyang SATA port na 4 pataas. Kasi kung gusto mo mag-RAID, kailangan 4 yung port mo. Pag RAID 5 or 3 yung port mo. Pero usually, yung mga PC na nabibili ngayon is 4 na yung SATA port. Kasi ang ginagawa ko lang sa akin is naka-RAID 1 lang. Like for example, yung PC, mayroong old PC ka, tapos may mga nakatambak ka ng hard drive na hindi mo naman ginagamit, pwede mo yung gamitin as alternative muna hanggang wala pa kayo nabibili na file server. Like for example, ang sa akin kasi, ang ginagawa ko is Linux file server na Samba. Ubuntu yun, Ubuntu server, tapos naka-Samba file server lang. Napakaliit lang ng requirements nun pagdating sa hard drive ng OS nun. So, ang ginagawa ko is, bumibili ako ng mga 120 lang na SSD, 2 piraso. Ang ginagawa ko is, nire-RAID ko muna yung 2 SSD. Tapos, ang pinaka-file storage ko is, yung hard drive na 2, hindi siya SSD, yung HDD lang talaga. Nire-RAID 1 ko rin yun. Tapos, yung pinaka-OS ko, nire-RAID 1 ko din. So, kapag kunyari, nagka-problema, pero depende naman yun kasi yung SSD matagal naman masira as long as na naka-UPS yung server mo. Okay na okay yung kahit hindi mo i-RAID. Ang i-RAID mo lang is yung storage lang talaga, which is yung file server storage mo para secured yung files mo. Like, in case na masira yung isang drive, meron pang isa kasi naka-RAID 1. Kapag naka-RAID 5 naman, kailangan more 3, mahigit sa 2 yung drive mo, like 3 na, yun, mas secure. Pero, pag RAID 1 kasi, tipid lang talaga kasi 2 hard drive lang, imi-mirror mo lang siya. So, yun yung pinaka-the best na alternative. Diretsuhan na to, no? Install ka ng file server like Linux, Ubuntu, kung saan ka yung pinaka-komportable. Okay? Marami sa YouTube yan. Marami nagtuturo kung paano mag-install step by step. Which is ako, meron akong video nan kung paano step by step mag-install ng Ubuntu with Samba para makapag-create ka ng temporary file server mo hanggat wala ka pang pambili ng NAS or ng mamahaling file server. Okay? So, meron kasi mga kapitbahay, pwede mo rin gawin yon as a permanent file server. Ang gagawin mo is, gagawa ka ng ng temporary file server pero pang matagalan na yun yung sinasabi nila na pansamantalang habang buhay. Pwede ka bumili ng high-end na PC like for example, i5, i3, tapos bili ka na ng LAN card na dual port like gigabit. Pwede mo yun gawin like bili ka ng 2 port o 4 port tapos i-combine mo lang yung 2 port na yun para maging 2 gig pataas. Pwede mo yun kasi maganda din naman since dumating ako dito sa office, nag-install ako ng file server for
backup ng CCTV at saka yung backup ng recording ng VoIP namin, almost 5 years na nagra-run na siya as Ubuntu. Hindi ko na siya in-update. Naka-install lang siya sa i5 PC, naka-RAID 1, tapos naka-RAID 1 din yung SSD. Tapos dalawang 8TB lang na hard drive ang ginamit ko. So, solve na solve po ako kasi hanggang ngayon buhay pa rin. Never pa rin bumagal, never pa rin nagloko kasi secured naman, naka-UPS, naka-aircon. So, maganda talaga ang performance pagdating sa Linux. Tsaka, never nagkaroon ng virus kasi hindi prone sa virus kapag naka-Linux siya. Unlike na kapag kumari, gumawa ka lang ng isang PC Windows na isi-share mo lang yung folder, prone po yun sa virus. Pero maganda talaga ang Linux, kaya recommended ko po yun sa inyo. Ayun, so sana nasagot ko yung katanungan niya, no? Napakadali lang. Ito, meron akong video niyan, ililink ko lang sa baba. Ito, short video lang to para masagot ko lang yung tropa nating auntie na nagtatanong kung ano nga ba daw ang alternative na pwede niyang gamitin as a file server. Yan yung pinakamura. Like for example, may dalawa kang 1 TB na hard drive. Bili ka lang ng isang pirasong SSD. Tapos i-install mo lang dun sa PC na available na hindi mo ginagamit sa office nyo. Pwede na yun. Tapos lagyan mo lang ng mga kompleto, may UPS. Tapos naka-aircon. So, solve ka na dun. Hindi ka na mahirapan. Like for example, dito sa akin, napakabilis. As long as na naka 1 gig, tapos naka-VLAN, naka-segregate. Ayos na ayos po yun. Kaya, recommended ko yun. Ubuntu. Kung saan kang familiar, mapa-CentOS ka man, or Ubuntu, or kahit anong Linux distro, pwede mong gamitin kung saan ka familiar. Pero kung wala ka talagang knowledge sa Linux, tapos gusto mo, panoorin mo lang yung video kung matututo ka. Comment down below para mag-guide ko kayo. Alam ko marami na akong video na yun kasi nung in-install ko dati yun or binlog ko dati yun, may mga nagtatanong or may nagko-comment. So, nasagot ko, ginawan ko agad ng mga video. So, sunod-sunod po yun. So, hanapin na nyo sa channel ko kung hindi kayo familiar. Pero kung Linux guide ka rin naman, yun yung pinaka-recommended ko sa'yo. Ubuntu file server na nakasamba file server. Napakadali lang po yun i-install. Basic na basic. Kayang-kaya mo yun. Lahat ng itatanong mo na sa Google, ang daming support noon. Kaya sana nakatulong ako. And then, sana nagkaroon kayo ng idea. Okay? So, panoorin nyo. Marami akong video niyan. Okay? Maraming salamat. God bless and peace. Sana nasagot ko yung katanungan ng isa natin subscriber. Quick video lang to mga kapitbahay. Tech Vlog Wednesday. Okay? Let's go. Maraming salamat. God bless and peace.